hydroponics farming at aquaculture sa lungsod. Abay bihira ito, pero posible. Fresh lettuce mula indoor hanggang outdoor at mga isdang inaalagaan sa maayos na sistema. Pero hindi ito basta negosyo lamang, isa itong proyekto para sa community. Matatagpuan ang nakakabilib na urban farm na ito sa Barangay Daang Bakal, Mandaluyong City. Welcome sa Farm City. Farm City, tinawag itong Farm City kasi farm within the city. Yung hydroponics, yung greenhouse namin dito. Tara. Actually, bagong tanim pa lang kami. Mga 2 days na, isasali na yan dyan. Mga tira sa harvest namin at tatanggalin na rin ito for binebenta na rin ito para kung sakali, pag natapos na yon, ililipat na namin yung bagong tanim. Kasi nakita ko, wala kaming lupa para pagtaniman ng yung ginagamit na soil. Kaya gumamit na kami ng hydroponic method para makasabay sa generation ngayon. Iba na ngayon eh. Lettuce hindi naman mumurahin. Mahal to sa supermarket kaya napakasosyal ng barangay namin. Ito yung mga bagong tanim namin. Actually, nasa 1 week pa lang ito tinatanim namin. So, pwede na namin ilipat din sa aming NFT. Tapos kung ito makikita nyo nasa ilalim na ito, nasa foam. Hindi na kumakapit ng lupa, foam na siya dun sa vertical hydroponics natin sa baba. Bukod sa outdoor hydroponics sa itaas ng kanilang barangay hall, matatagpuan naman sa unang palapag ang kanilang mga indoor hydroponics. May indoor na tayo, no? So all weather kahit bumagyo o umaraw, at least meron tayong gulay na patutubo. Halika, pasok tayo. Ito ang ating mga lettuce dito na indoor. Kahit bumabagyo or wala tayong araw, at least meron tayong lettuce na ipapakita dito sa indoor. Ang kinaiba lang sa indoor, sa outdoor, yung araw ang inaasahan natin. Pero this time, sa indoor, ang inaasahan natin yung grow light naman. Yung grow light na alternative sa araw. Kaya yun ang nagpapatubo, nagpapalaki ng ating mga lettuce. Nagsimula ang proyektong ito noong kasagsagan ng pandemya. Nauso ang mga community pantry pero limitado ang supply ng kanilang barangay. Nakita ni Kapitan Richard Basig ang pangangailangan ng kanyang mga nasasakupan. Naisip namin, may di tayo magtayo ng sarili nating hydroponics para makapagbigay tayo ng gulay. At the same time, kailangan namin kung paano ito masusustain. Pero ang ginawa namin, nakipag-meeting muna kami sa Jose Rizal University para sila ang bibili at yung nabebentahan nito, yun ang pang-sustain namin. Tuwing nag-harvest kami, bumibili sila. So meron na kaming siguradong market. Alam naman natin ng lettuce sa supermarket, napakamahal. Minsan 100 plus. Dito sa amin, 40 pesos lang ang isang cup na binibenta namin. Mula sa limitadong pondo ng barangay, maingat nila itong pinaikot at pinagyaman hanggang sulumaki at tuluyang umunlad ang urban farming project. Nasundan na rin ito ng aquaculture kung saan nag-aalaga sila ng hito at tilapia. Nandito ang ating tilapia. Ito yung red tilapia natin. Maliliit nga lang sila pero pag dumaki na yan, yung matter of 1.5 months or 2 months, pag dumaki na sila, pwede na silang kunin ng ating constituents. At dito naman yung ating hito. Ang hito natin is 1,000 pieces na hito. Ayan. Isang buwan na sila, so siguro a matter of 2 to 3 months, medyo malaki-laki na sila. Pwede na nating i-harvest. Kung may pupunta sa amin na hihingi ng tulong na kailangan niya ng pangkain, pang-ulam, pupunta ka lang doon. Ikaw nahuhuli ng sa kailangan mo. At least, sariwa na, buhay pa at libre pa. Bukod sa hydroponics at aquaculture, may pagawaan din ng tinapay sa loob ng kanilang barangay. Yung bakery na yan, in-establish namin with collaboration din ng Jose Rizal University. Mag-bake kami ng tinapay at ang Jose Rizal ang bumibili. Ang simada namin natin 15 pesos. Yung tinapay namin is 5 pesos. May kinikita na doon ng aming nagmamasa, may kinikita na doon yung mga tanod namin na gumagawa at yung nagbe-bake na staff namin. Diyan yung ating mga tinapay, dito niluluto, dito sa ating baking area. Dahil din sa programang ito, ay nakakapamigay ang Barangay Daang Bakal ng tinapay sa mga residente ng libre. Kapalit ng mga patapong plastik ay mainit na tinapay. Mayroon pa silang sariling cart na iniikot ng kanilang mga kagawad sa lugar para sila mismo ang mamahagi. Nakatulong ka na sa kalikasan, may merienda ka pang kapalit.
Yung mga nagugutom sa amin o yung minsan kinakapos, pupunta lang sa barangay kung anong kailangan nila. At least makatulong lang kami, isda o gulay o tinapay na dito sa barangay Daambakan nagmumula at hindi na kailangan bumili at hindi na kailangan lumayo. Ang akin na naman, mas masarap tumulong kung pagkain ang ibibigay natin. At alam natin na ang pera, minsan baka hindi pa kumasya. At least sigurado kung isda ang ibibigay, kung gulay o tinapay, for sure, mabubusog na sila. Food security talaga ang target namin. Dahil sa galing ng Barangay Daang Bakal ng Mandaluyong pagdating sa iba't ibang proyekto, partikular na sa food security, marami na silang natanggap na parangal at pagkilala. Kabilang na dito ang Galing Pook Award. Sa buong Pilipinas, 44,000 barangay plus, 10 lang ang napili dito at napalad kami dahil ang buong barangay namin ay nag-effort para makuha ang Galing Pook. Sa ngayon patuloy pa ang iba't ibang proyekto ng kanilang barangay. Ginagawa ko ito dahil obligasyon ito ng barangay. Hindi ko ginagawa ito para sumikat or para manalo. Ginagawa ito dahil para makatulong kami sa barangay namin. Hindi kami mayaman, hindi rin kami mahirap. Pero kailangan namin tumulong sa bawat sa barangay namin dahil yun ang tinakbo ko bilang barangay captain, kaya gusto kong makatulong para sa kanila. Kung nagawa nila, ay kaya ring gawin ng iba. Basta nanaisin at may pusong handang ilaan para sa komunidad at agrikultura. Barangay Daang Bakal, Mandaluyong City. Agri tayo dyan!